basta-basta gumawa ng package ang Aero helmet. Grabe. Ay. So this is it. Ang matagal na natin inaasam-asam na helmet. Okay, anong meron sa loob ng box? Buksan natin kasi tagal ko na pangarap tong helmet na to kaya excited ako. Right out of the box, meron siyang kasamang visor trim silicone oil. Nice to. Meron siyang kasamang tear off kits. Mga ilang piraso rin to. Meron din kasamang Pinlock Anti-Fog 120 XLT. Mas mataas yung level ng fog resistance sa klase ng pinlock na to. Kung meron sa loob. Guys, itong part lang na to ng box. Ito yung kasamang extra visor. All that for an extra visor. Nice. May cover din yung visor na may Aero logo din. Silipin natin kung anong kulay ng extra visor. So, extra dark visor for our GP800. Man, meron siyang kasamang carry bag. Nice! Okay, ito para kung sakaling magta-travel tayo at kailangan nating magdala ng helmet. Eh, may lalagyan tayo. May zipper sa gilid. Ayan. Sa kabila, wala naman. Dito, pwede kayo maglagay ng tag. Sa harapan din, meron tayong maliit na lalagyan with Aero logo. At ang pinaka-badass helmet ngayon ng Aero, ang GP800. Nice! Ang ganda nito. Grabe to. Teka, meron pa sa loob eh. Oh, sek balaklava. Ito, kailangan natin ito mamaya para sa ride. Chin curtain, kung gusto nyo lagyan. Wala ba to? Oo nga, wala. Mga Italian helmet talaga, parang gusto nilang gumawa ng statement, no? Gusto nila dapat sexy, tsura pa lang dapat mabilis na agad. Parang ganun eh. Katulad na lang ng GP800. Sobrang linis ng mga linya. Aggressive yung datingan, especially yung spoiler sa likod na nagbibigay ng race-ready profile sa itsura niya. Sobrang Also guys, hindi ito yung ordinaryong sport helmet na mabibili nyo ngayon dahil FIM homologated ang GP800 na to. Now, for those of you guys na bago pa lang sa pagmomotor, kapag FIM homologated or FIM certified ang helmet nyo, ibig sabihin nito, iba ang level ng safety standard nito. Mas demanding para sa mga road legal certifications. Talagang halos nasa tuktok na eh. Kasi nga, ginagamit yung ganitong klaseng mga helmet sa mga professional racing. Katulad na lang ng pambato natin na si Kyle Pass. Yun, loadin natin yun when it comes to racing. Pambato ng Pinas. So, mataas na level na safety standard para ma-withstand niya ang impact in high speed kapag nagkataon. Ngayon, may dalawang level ang shell construction ng GP800. Isang HPC carbon, high performance composite helmet. Kung gusto nyo ng clean na kulay, mas malinis. At itong napakagandang 12K carbon fiber na nasa harap nyo ngayon. Meron tatlong sizes ang mga shell ng GP800 from extra small to extra large. In my case, sa Aero, ang sukat ko is extra large. So, may kalakihan yung shell. At ang timbang nito is 1,520 grams plus minus 50. Sa mga medium size, siguro mga 1.4 lang. Gaan ito. Alright, when it comes to vents, meron tayong unique looking triad vents dito sa taas. Parang pangil yung itsura niya, no? May maliit na slider mechanism dito sa taas. Siguro malaman natin mamaya sa road test kung kamusta ba to kapag may gloves na tayong suot. I mean, ganito lang siya kalit eh, oh. Pero malambot naman. Hindi kailangan masyado ng effort para i-slide. Sa gitna, Aero logo. Then, meron tayong single vent. Dito rin sa may bandang baba ng logo. May up and down switch siya kung gusto nyo buksan o sarado. Then, sa chin bar, meron tayong mas aggressive na ventilation. Ang tindi nito. Tingnan nyo naman, oh. Yun nga lang guys, para mabuksan ang vent. Napapansin nyo itong mechanism na to. Ito ang sliding mechanism natin for the vent dito sa may chin. Sa rear section, ito ang pinaka-paborito kong parte ng helmet. Kasi mahaba yung spoiler niya, oh. Mas mahaba po ang spoiler ng FIM GP800 kaysa dun sa isa na composite. So, very, very sporty yung vibe niya. Meron ding air extractor dito sa rear. Yan sa may bandang diffuser. Balik tayo sa harap. Pag-usapan naman natin yung visor. UV resistant at scratch resistant ang visor natin dito sa GP800. At mayroon pa siyang sticker na tanggalin muna natin. Yan. May maliit na switch dito sa gitna para ilak ang visor. Pindutin lang natin pataas. Yan. Nakalak na siya, hindi siya gagalaw. Then kung sakaling gusto nyo tanggalin, pindutin nyo lang pababa. Sabay push ng metal part dito sa gitna. Ayan, ganyan. Kailangan talaga ng secondary lock sa mga visor pagdating sa racing eh. Malaki yung visor niya. Mukhang malaki-laki yung field of view natin dito mamaya. Madali lang din siyang iangat at ibaba. Mukhang may 4 na level to. 1, 2,
3, and 4. At hindi na natin kailangan pa ng mga tools para tanggalin lang ang visor. Meron naman siyang mga clip magkabilaan. Push and pull nyo lang, then madali na siyang matatanggal. May mga tabs tayo dito sa visor magkabilaan. Dahil tear off at pin lock ready ang visor na to, nakasama sa box, na mamaya na lang natin siguro ilalagay. So ito po ang outside beauty ng helmet. Punta naman tayo sa loob. Dahil racing helmet ang GP800, naka-double D-ring ang mga strap niya. Ganda nito guys, so white strap, then may logo ng Aero. So double D-ring, napaka-secured nito. Meron din siyang emergency quick release in case of emergency. Galit muna natin. Kung gusto nyong linisan. Ganito ang itsura ng cheek pad niya. Connected siya. Yan, isa siya. Ganda ng fabric niya. Ayan, close-up look sa cheek pad niya. Meron siyang tinatawag na Hydra system. Panigurado lalagyan nyo ng intercom ang GP800. Huwag kayong mag-alala kasi meron siyang abang. Mapapansin nyo itong part na to. Takip lang yan. Kailangan nyo lang siyang tanggalin. Ayan. Yan yung ilalagay mga intercom nyo. Asmax intercom. Depende sa inyo. At for its inner lining, ito kakaiba to. Dahil magnet siya. Hindi siya yung katulad ng ibang helmet na D-snap. Ito magnet lang to. Harap at likod. Madali siyang tanggalin. Ito yung mga magnet ng inner lining niya. Harap at likod. Dito sa inner lining niya, meron siyang tinatawag na Aero sliding net system. Kung napapansin nyo itong yellow line na to. Ayan siya. Actually ito. Hindi basta-basta fabric to dahil 3D fabric to. May magandang slippage sa ulo at helmet natin in case of accident. Tignan nyo yung loob ng helmet natin. Daming mga ports at ventilation. Ngayon, subukan naman natin kung kamusta ba kapag gamit na sa ride. Testing tayo sa GP800. Ito yung FIM edition. Unang-una napansin ko agad sa kanya, sobrang gaan. As in, sobrang komportable niya suotin. Para sa isang racing helmet, para sa isang sports helmet, malawak yung field of vision niya, tsaka yung peripheral view ko. Kita ko pa rin tong side na to. May mga helmet kasi na sarado tong part na to. Ito, malawak siya, kitang-kita yung mga nasa gilid natin. Example, nasa racetrack tayo, may paparating dito. Kita mo eh. Ganda ng helmet, no? Yung tingnan nyo yung itsura ng shell. Lalo na yung spoiler sa likod, dito ako tuwan-tuwa eh. Yan, tingnan nyo. Solid, diba? Subukan natin kung kabusa ba ang helmet in high speed. Downshift tayo, second gear. In 100 km/h. Hindi ko siya masyado mapiga sa lugar na to. Wala siyang masyadong wind noise, pero noon doon, pero sobrang minimal. Hindi ko pala nalagay yung chin curtain natin. May mga helmet kasi na kapag lumayong ka na maalog. Ito hindi, fit kayo sa ulo ko eh. Kaya importante talaga na nagsusukat kayo ng helmet para malaman nyo yung saktong fitting sa ulo nyo. Hindi maluwag, saktuhan lang, hindi rin sobrang sikip. Well, actually mga racing helmet dapat masisikip talaga yan eh. I mean, hindi naman sobrang sikip, fit dapat sa ulo nyo. Pero ako mas pinili ko yung medyo komportable ako eh. Kasi majority, gagamitin ko to sa street eh. Mga rides, siguro occasional track day. Also big fan din kasi tayo ng mga carbon helmet. Kaya tuwan-tuwa ako dito. Ito ang, I think, pang-apat ko na carbon helmet and by far pinaka the best helmet na nabili ko. Kumpara sa mga ibang helmet, of course, may kamahalan to. Kung gusto nyo mag-invest sa mas safe na gears, for example, dito malakas na motor ang gamit natin. Well, syempre kailangan natin ng mas safe na helmet. At dahil FIM to, mas pataas ang safety standards nito. Ang gusto ko sa kanya, double yung security niya sa visor. And may secondary lock siya. And para hindi talaga matanggal yung visor nyo. Intact siya. And bago mo siya mayangat, kailangan ka pang may i-push na metal part sa gitna. And dahil mo kailangan gawin. Which is additional security na rin. And by the way, dito sa suot natin ngayon, meron tayong bagong gloves, SPRS gloves. Ayan. Long gloves, black and white. Ang kulay natin. Tsaka sobrang preskong riding jacket. Padded pero presko. Mesh kasi to, yan, may mga butas-butas. Nakikita nyo. So mga interesado, ilalagay po natin sa description yung link kung saan nyo mabibili.
Ganda sa ulo ng helmet. Oh, good investment. So let me know what you guys think dito sa bagong Aero GP800 FIM helmet natin. Bagay ba? New look for 2026, no? Okay, tara. Balik muna tayo sa garahe. So magkano naman papatak ang Aero GP800 FIM Racing number 1 12K full carbon na ginagamit sa professional racing? So mabibili nyo po to for 45,000 pesos. At para naman sa HPC Carbon GP800, mabibili nyo po yon for 29,000 pesos. Pwede para sa isang premium Italian helmet. So kayo pwedeng kumuha ng mga Aero helmet sa tulong po ng SEC Moto Supply. Sila po ang nagpapadala ng Aero dito sa Pilipinas. So bisita lang kayo sa mga piling SEC Moto Supply. Itong particular helmet na nasa harap natin ngayon, nakuha ko po to sa may SEC Moto Supply main branch, yan sa may Caloocan. So kung gusto nyong isukat para malaman yung mga tamang helmet para sa ulo nyo, ibisita lang kayo doon. So that's it for our review. Mukhang ito rin ang magiging official helmet natin ngayong 2026. Kaya excited na ako sa mga future gala natin. Kung nakatulong ang video na to, kindly leave a like at kung mahilig kayo sa mga ganitong content, huwag kayo mag-alala dahil sa tamang channel kayo. So make sure to press the subscribe button dyan sa baba. Also, ilalagay ko po sa baba ng description yung mga link kung saan nyo makukuha to. Kaya mga cutie pies, see you po sa next content.